Sa ibang balita, bukod po sa ating mga ahensya ng pamahalaan, nakatutok din ng publiko pati na ang international community sa pananalasa ng bagyong Yolanda, gayon din sa epekto nito. Marami sa mga ito ay tumutok sa social media at yan naman ang tinutukan na aming kasamang si Sam Ramirez. Tinaguri ang strongest storm in recorded history ang bagyong Yolanda. Ito rin ang ika-24 na bagyong bumayo sa Pilipinas. Sa lakas nito maging ang iba't ibang international news outlets, tinutukan ang Pilipinas. Naging trending ang samot-sari mga tweets at posts, karamihan tungkol sa balita. Marami naman ang nainis at nagalit sa post ni Jack Scott mula sa Vancouver, Canada dahil sa isa niyang post na tila nagpapahiwatig na nais niya nang mabura ang Pilipinas sa mapa. Agad naman siyang sinagot ng mga netizens. Marami ang nagkomento sa post na ito at tinawag pa si Jax na isang racist. Ngunit wala pa ding dumaig sa mga positibong posts. Karamihan ay nagpapasalamat na umalis ng Philippine Area of Responsibility ang Super Typhoon. May ilan ding nagsabi na kung malakas ang bagyong ito, di nito madadaig ang lakas at tatag ng mga Pilipino. Positibo din ang karamihan na makakabangon muli ang mga Pilipino mula sa delubyong ito. Hindi din natinag ni Super Typhoon Yolanda ang sense of humor ng mga Pilipino at iniugnay pa kay Janet Lim Napoles ang bagyo. Sabi ng ilan, si Napoles lang daw ang nais kunin ng bagyo. Kung sa isang ordinaryong araw, puro mga selfie shots ang karaniwang laman ng mga newsfeed sa mga social networking sites, ngayon, puro mga tweets at posts na tungkol sa relief operations ang makikita. May ilan na humihingi ng relief goods, ang iba naman naghahanap ng mga pwedeng mag-volunteer. Naging trending din sa Twitter ang mga hashtags na Rescue Philippines at Pray for the Philippines. Malawak ang abot ng World Wide Web, isang malaking komunidad din ang social media at dahil halos walang hangganan ang mga platforms na ito, mabilis kumalat ang impormasyon. Isang tweet o post mula sa Pilipinas, maaaring umabot sa ibang bansa. At sa panahon ng delubyo, mas maganda nang nafa-flood ang news feeds natin ng makabuluhang balita kaysa naman sa mga selfie shots at negatibong komento. Nag-uulat para sa Telebisyon ng Bayan, Sam Ramirez.